Ito ay kwento ng isang high school student na itatago natin sa pangalang Danica. Si Danica ay isang pangkaraniwang estudyante na masayahin, madaldal at palakaibigan, hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Ang araw na sumubok sa kanyang paniniwala. Ang araw na nagpabago ng kanyang normal na pamumuhay. Siya ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan na matatagpuan sa isa sa mga lungsod dito sa NCR. Nangyari ang kwento ng minsang mag-shoot sila sa kanilang paaralan para sa isang dokumentary na iniatas ng kanilang guro sa Pilipino bilang isang proyekto. Pinangkat ng kanilang guro ang klase ni Danica. Lahat naman ay kaibigan niya kaya walang kaso sa kanya kung kaninong grupo man siya mapabilang. Nang bumilang ang bawat estudyante ng hanggang 6 ay napasama si Danica sa group 3. Kasama niya sina Paula Sasa, Kathleen Serdna, Alvin Mon at Sis. Bali, 8 sila sa isang grupo. Sa klase kasi nila ay mayroong 48 na estudyante. Natuwa naman si Danica dahil kaibigan niya ang mga ito, kaya mas magiging magaan at madali ang paggawa nila ng proyekto. Pinabunot sila ng kanilang guro na si Miss Patricia ng kanilang magiging tema para sa kanilang gagawing dokumentaryo. Si Paula ang bumunot dahil napagkaisahan nila na siya ang magiging pinuno ng kanilang grupo. Paranormal ang nabunot ni Paula. Agad-agad nag-uusap ang kanilang grupo kung paano sisimulan ang naturang proyekto. Any idea kung paano natin sisimulan ang yung ating documentary? Tanong ni Paula sa kanyang mga kasama. Paranormal, parang sa hirap naman yatang gawa ng dokumentaryo niyan. Saan nang matabang si Sardina? Oo nga, anong atake ang gagawin natin? Parang ghost hunting? Segunda ng mistisa at medyo payat na si Kathleen. Mahirap yun. Wala tayong kasama na expert sa mga ganyang bagay. Baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Muling pagbibigay ng saloobin ni Sardina. Yes, right. Mahirap na. Baka makagambala tayo ng mga espiritu. Pagsang-ayon ng leader na si Paula. What if mag-research na lang tayo sa community natin ng mga horror story and reenact natin? Parang yun sa Magandang Gabi Bayan. Suwestyon ng matangkad, kulot na buhok at payat na si Danica. Good idea. Okay lang ba sa inyo kung ganon? Tanong ni Paula sa lahat. Sumang-ayon naman ang lahat sa ideya ni Danica. So bawat isa sa atin ay maghahanap ng istorya na mayroong kababalaghan. Pili na lang tayo ng pinaka-nakakatakot at yung makatotohanan. Pwede kayong magpakwento sa mga kamag-anak o kung hindi kaya ay sa mga kapitbahay ninyo. Paglalahad pa nito. Guys, ay kung huwag na kaya tayong lumayo, dito na lang tayo sa school mag-shoot. Hindi ba maraming kwento rito ang ibang mga estudyante? Kasi may white lady raw sa CR. May babaeng umiiyak sa 3rd floor at may nakitang pugot na ulo ang dating guard. Sabat naman ni Kathleen, sinong guard? Si Mang Teban. Magkasunod na tanong ni Danica sa mga kasama. Oo, kaya raw siya nag-resign dahil doon. Sagot sa kanya ni Kathleen. Nagpapaniwala ka doon, hindi yun nag-resign. Tinanggal siya kasi nang molestious raw ng elementary students. Bulalas ni Danica na nagpahalaklak sa buong grupo. Totoo? Hindi makapaniwala si Kathleen. Oo, pero maganda yung naisip mo. Para dito na lang tayo mag-shoot sa school. Maling pagsang-ayon ni Danica. Okay, sige guys. Sa Biyernes na natin simulan yung video. Yung mga kwento na lang dito ang gagawin natin. Para dito na lang din tayo mag-shoot. Sino sa inyo ang may video cam? Tanong ni Paula. Ako meron kami. Medyo luma na pero gumagana pa. Sagot ni Sardner sa tanong ni Paula. Ayun, mabuti naman at may gagamitin na tayong video cam. Pero kung sino pa ang mayroon sa inyo, dalhin nyo na rin kahit digicam lang. Para kapag nalobat yung kay Sardna, may mga gamit pa tayo. Paliwanag ng kanilang leader. Ako may digicam kami sa bahay, sabat ni Sasa. Binigyan ni Paula ang bawat isa ng kanilang gagawin at magiging role para sa documentary. Si Kathleen ang magiging white lady at yung babaeng umiiyak sa 3rd floor. Sina Sasa at Sardna naman ang kunwaring nakakita ng white lady. Ang mga lalaki ay na-assign sa mga costume na gagamitin. Si Danica ang magiging tagakuha ng video at si Paula ang magiging director. Nang matapos ang klase nila sa Pilipino ay naghanda na sila para sa kanilang susunod na subject. Binigyan din sila ng project ng kanilang teacher sa English. Pinagagasiwa sila ng music video. Dami namang gagawin sa isip-isip ni Danica. Iminungkahi ni Danica sa kanilang English teacher na yung groupings na lang nila sa Pilipino ang sundin para sa gagawin nilang music video nang sa ganon ay hindi sila mahirapan sa dalawang subject. Sumang-ayon naman ang kanilang English teacher. Napagkasundo nilang sa isang parke ng kanilang lungsod sila magsushooting ng music video. Sabado ang kanilang napiling araw para gawin yun. Dumating ang araw ng Biyernes. Hapon na nang matapos ang klase nila.
Ito yung araw na magsushoot sila para sa kanilang documentary. Pero bago pa yun ay may mga nakausap niya silang mga estudyante na pinakitaan daw ng white lady sa CR. Pati yung bagong guard ay kinausap nila kung may nakikita ba ito sa tuwing nagbabantay. Pero wala silang nakuhang impormasyon mula rito. Una nilang kinuna ng eksena kung saan may isang estudyante na nakakita raw ng white lady sa CR. Scene. Papasok sa CR si Sarah para gumamit ng banyo. Ngunit natatakot siya dahil mag-isa lamang siya sa loob. Habang nasa CR, naririnig niyang may pumasok kaya gagaan ang kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng cubicle ay wala siyang makikitang tao. Magmamadali siyang lumabas ng pinto at pagbukas niya ng pintuan ay sa kanya makikita ang babaeng nakaputi. Tatakbo at titili si Sasa dahil sa nakita niya. Maraming beses na inulit ang eksena na iyon. Minsan kasi natatawa si Sasa sa itsura ni Caitlin bilang white lady kaya nauuwi sa tawanan ng lahat. Natapos lang ang sinayon dahil nagalit na si Paula, kaya lahat ay nagseryoso na. Gumagami na ng matapos ang eksena yun sa CR. Hindi nila natapos ang pag-shoot ng kanilang documentary dahil kinulang sila sa oras. May dalawa pa kasing scenes na hindi nila nakukunan. Madilim na kaya't malabo na ang listro ng mga kinukunan nila sa videocam. Bukas na lang nila ipagpapatuloy ang shooting after nilang gawin ang music video. Sumang-ayon ang lahat kaya't nagsipag-uwian na sila sa kanilang mga bahay. Habang nag-aayos ng gamit para makauwi, ay nagpicturan munang magkakaibigan. Siyempre lahat ng kuhay kasama si Sasa. Mahilig kasi yung mag-post sa harapan ng camera, kaya hindi pwedeng hindi siya kasama sa litrato. Si Danica ang kumukuha sa kanila kaya kaunti lang ang litrato na kasama siya. Kinabukasan ay walang pasok kaya maaga silang nagpunta sa isang park para sa kanilang music video. Mga alas 12 na ng tanghali nang matapos ang lahat ng dapat nilang kunan. Maayos namang nakunan nilang video kaya hindi na sila nagtagal pa roon. Noong uuwi na sana sila ay may isang nakapulang lalaki ang nag-alok sa kanila ng SIM card. Pumili sila Sasa at Serna dahil sa murang ibinibenta nito. Pero may kakaiba sa lalaking iyon. Lagi itong nakatingin. Kay Danica, bibili sana siya ng SIM card kaso ay nailang na siya sa lalaki dahil masama ito kung makatitig. Bago umalis yung lalaki ay may ibinulong ito kay Mon at muli nitong tinignan si Danica. Mas lalong nailang si Danica sa ginawang iyon ng lalaki habang pauwi ay tinanong ni Danica si Mon kung ano ang ibinulong ng lalaki sa kanya. Pero hindi siya sinagot ng kaibigan. Tungkol lang daw yun sa SIM card na bili nila. Hindi na nagpumulit pa si Danica nang si Sai ang sinabi ng lalaking nagtitinda ng SIM card kanina. Pagkakain ng tanghalian ay dumiretso na si Danica sa kanilang paaralan para simulan naman ang pagkuha sa mga natitirang eksena para sa ginagawa nilang documentary. Alas 4 na sila nagsimula dahil naghintayan pa sila. Pero habang hinihintay ang ibang kasamahan, ay may kakaibang ikinikilos si Kathleen. Mistula siyang isang bata na naglalaro ng kung ano-ano ang sinusulat sa lupa habang kumakanda. Dahil sa tagal ng mga kasama ay nagtungo muna si Danica sa CR. Pagkatapos niyang gumamit ng palikuran ay agad din siyang bumalik sa kinauupuan. Napansin niya yung may mga kasama si Kathleen at 3 bata. Hindi naman niya ito pinansin dahil marami namang mga bata nakapapasok sa paaralan nila. Habang naghihintay ay tinignan ni Danica ang mga litrato na kinunan kagawin maging sa kuha nila sa parke. May kakaibang napansin si Danica sa litrato kung saan ay kasama si Ron. Nakaupo silang 3 ni Sasa at Kathleen sa tapat ng kantin. May anino siyang nakita sa kanyang balikat na parang korteng braso. Hindi na ito sinabi pa sa mga kasama kahit natatakot siya dahil baka pati sila ay matakot din. Baka hindi pa matuloy ang project na ginagawa nila o magtatakutan lang sila. Binulan lang yun ni Danica para hindi na yun makita pa ng ibang mga kagrupo niya. Maya-maya pa na kompleto na ang grupo nila. Napagkasundalian na madaliin ang pagkuha ng mga natitirang eksena at dahil sa nakita ni Danica sa larawan, ay nag-lead siya ng prayer bago nila gawin ang documentary. Tinawag nila si Kathleen para sumali sa pagdadasal, ngunit hindi sila pinapansin ito. Sinabi ni Danica na ipagpatuloy pa nila ang pagdadasal. Iba na kasi talagang nararamdaman niya sa mga bata. Nakatitig kasi ang ngayon sa kanya. Ngayon ay malakas ang kutob niya na siya lang at si Kathleen na nakakakita sa ngayon.